Magandang gabi, Ate Elena. Ako ay si Marie at isa akong OFW dito sa Middle East. Matagal-tagal na rin akong domestic helper. At gaya ng ibang kababayan natin, ng ibang bansa ako upang maitaguyod ang aking pamilya. Isa akong single mom. Wala akong ibang inaasahan sa mga pangangailangan namin kundi ako lamang. Matanda na rin ang aking nanay na kasama namin sa bahay. Nang dumating ang pagkakataon na makapagtrabaho ako sa ibang bansa, hindi ko na ito pinalampas pa. Sa 7 taon ko dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper, may mga naranasan na din akong mga di maipaliwanag na mga pangyayari. Akala ko noon sa Pilipinas lang may mga ganitong kwento. Dito din pala sa ibang bansa. Heto ang kwento na nagbigay sa akin ng karanasan na habang buhay ko ang maaalala. Namasukan akong isang yaya sa isang middle class na pamilya sa Middle East. 2 ang anak ng magkasawang amo ko at kapapanganak pa lamang ng babaeng amo ko sa bunso niya sa panahong iyon. May isa pa silang kasambahay na Pilipino rin. Habang ako ang nag-aalaga sa panganay na anak, ang kasama ko naman ang tagaluto at naka-assign sa mga gawaing bahay. Tumutulong ako sa ibang gawain sa tuwing natutulog ang aking alaga. Dahil kapapanganak pa lang ng amo ko na babae, gusto niya lahat ng oras ay nasa pag-aalaga ng sanggol. Kaya madalas ako ang kasama ng panganay niyang anak. Madali akong nakapag-adjust sa trabaho ko dahil sanay na din akong mag-alaga ng bata. Malaki ang bahay ng amo ko at maraming kwarto. May nakalaan din na maid's quarters para sa aming mga kasambahay. Kahit may sarili kaming kwarto, doon ako natutulog sa kwarto ng alaga ko. Tatakot itong matulog mag-isa. Nagdaan ang mga araw at di naman ako nahirapan kahit madalas kong naiisip ang aking anak at nanay na naiwan sa Pilipinas. Wala naman akong naging problema sa mga amo ko dahil pareho silang mabait. Ngunit, binago ng ilang mga pangyayari ang desisyon ko na magpatuloy sa paninilbihan sa kanila. Nagsimula ang lahat ng ito isang hapon na naiwan kami ng kasama ko sa bahay. Dahil umalis ang mga amo ko kasama ang 2 bata upang dumalo sa isang birthday party ng isa nilang kamag-anak. Maaga silang umalis noon, kaya kami ng kasama ko ay hinati ang gawaing bahay upang matapos kami agad at makapagpahinga ng maaga. Pagkatapos kong labhan ang lahat ng mga tinanggal ko na beddings sa kwarto ng mag-asawa at ng aking alaga, naisipan ko na linisin naman ang mga kwarto. Kinuha ko ang vacuum at sinimulan na ang paglilinis ng kwarto ng aking amo. Habang nakafocus ako sa ginagawa ko, bigla na lang akong may narinig na ingay na nanggaling sa kabilang kwarto. Ini-off ko muna ang vacuum at pinakiramdaman ko ang aking paligid. Alam ko na mag-isa lang ako doon dahil nasa kusina ang isa ko pang kasama. Paglipas ng ilang segundo, nanatiling tahimik ang paligid kaya itinuloy ko ang pag-vacuum. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng boses ng bata na tumatawa. Dali-dali kong pinatay ang vacuum at tumabas ng kwarto. Nanlamig ang kamay ko habang naglalakad papalapit sa kwarto ng alaga ko. Isinama ng mga amo ko ang mga bata kaya nakapagtataka na may naririnig akong tumatawang bata sa kwarto ng alaga ko. Dahan-dahan kong pinihit ang pintuan upang tingnan ang loob ng kwarto. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa loob ng kwarto. Medyo makalat pa ito dahil hindi ko pa nalilinis. Napakunot noon na lang ako at nagdesisyon na baliwalain na lang ang kung anumang narinig ko kanina. Isinara ko ang pinto upang bumalik sa master's bedroom nang bigla na namang may batang tumawa. Mahina lang ito na para bang nakatago sa likod ng pintuan. Ramdam ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking noo. Unti-unti na akong binabalot ng takot. Ngunit
Nilakasan ko ang aking loob at pabilang itinulak ang pinto. Tiningnan ko rin ang likod nito at wala namang bata doon. Napaka-imposible na may bata sa bahay dahil umalis ang buong mag-anak. Napahugot ako ng malalim na paghinga upang mapakalma ang aking sarili. Ayaw kong magpadaig sa takot, Ate Elena. Walang ibang aasahan ng aking pamilya, kundi ako lang. Kaya pilit kong binabaliwala ang takot at pagkabalisa. Nagdasal ako ng mataimtim sa Diyos. Ipinalangin ko na bigyan niya ako ng lakas at proteksyon sa kung anuman ang gumagambala sa akin ng hapon na iyon. Natapos din ang araw na iyon na wala na akong naririnig pa nakakaiba. Umuwi ang aking mga amo kinabukasan at naging abala na naman ako sa pag-aalaga ng bata. Nagdaan ang 1 linggo nang hindi ko nasasabi sa aking kasama ang nangyari sa kwarto ng aking alaga. Akala ko noon hanggang doon na lang iyon. Ngunit may kasunod pa pala. Iyakin kasi ang bunsong anak ng aking amo. Kaya isang gabi, sabi ng amo ko na babae na ako muna magpabantay sa sanggol at sa kanya muna tatabi ang panganay na bata. Gusto lang niya talagang makatulog ng mahimbing ng gabing iyon. Ilang gabi na ring balisa ang sanggol. Gumawa ako ng makeshift na higaan sa may sala na malapit lang sa master's bedroom. Nais ng amo ko na babae na malapit lang ang sanggol sa kanya at maririnig niya agad-agad kung sakaling umiyak naman ito at di ko mapatahan. Lumalim ang gabi at sa awa ng Diyos, natulog ang sanggol ng mahimbing. Di ito nag-iiyak kaya nakatulog din ako sa tabi nito. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang magising ako dahil kailangan kong umihi. Pagkatapos umihi, dali-dali akong bumalik sa sala at tinignan agad ang mahimbing pang natutulog na sanggol. Nang masiguro ko na maayos ang lahat, humiga na ako ulit upang bumalik sa pagtulog. Unti-unti na akong nahihimbing sa pagtulog nang makarinig ako na mahinang iyak ng bata. Agad kong idinilat ang aking mga mata at chinek ko agad ang sanggol sa tabi ko. Napahinto ako na makita ko na tulog ang bata. Hindi ito gumagalaw o walang anumang indikasyon na umiyak ito. Naulit na naman ang mahinang pag-iyak ng bata. Napagtanto ko na nanggagaling ang pag-iyak sa kwarto ng panganay na alaga ko. Walang bata sa loob ng kwartong iyon dahil nasa master's bedroom ang bata. Tiningnan ko ang pinto ng master's bedroom. Nagbabakasakali na nandoon galing ang pag-iyak. Ngunit nanatili ang mahinang pag-iyak ng sanggol na nanggagaling sa kwarto ng batang alaga ko. Doon ko na naalala ang nakakakilabot na pangyayari noong hapon na may narinig akong batang tumatawa sa kwarto din na iyon. Hindi ko kayang ipagwalang bahala ang nangyari. Alam kong may gumagambala na kung ano sa kwarto ng alaga kong bata. Kahit nanginginig na ako sa takot, habang patuloy pa rin ang mahinang pag-iyak ng bata, mas nanaig sa akin ang kaligtasan ng sanggol na nasa tabi ko. Niyakap ko ang sanggol upang itago ito sa anumang nilalang na gumagambala sa akin ng gabing iyon. Nanalangin ako na sana bigyan pa rin ako ng Diyos ng lakas ng loob at proteksyonan kami mula sa nilalang na nagpapanggap na bata. Ipinikit ko ang aking mga mata at patuloy ang aking pagdarasal. Pilit kong dinadaig ang pag-iyak ng bata sa higpit ng aking pananalig sa Diyos. Unti-unti nang humihina ang pag-iyak hanggang sa tuluyan ng natahimik ang bahay. Mahigpit pa rin ang aking pagkakayakap sa sanggol at patuloy ako sa pagdarasal. Lumipas ang mahabang sandali nang maramdaman ko na gumaan ang aking pakiramdam. Tahimik na rin ang paligid na para bang walang nangyaring kababalaghan ng gabing iyon. Dahil na rin sa pagod ko, nakatulog ako ng di namamalayan. Kinaumagahan, ginising ako ng pag-iyak ng sanggol. At sa pagkakataong ito, ang pag-iyak ay nagagaling sa bata na nasa tabi ko. Bumangon ako at kinarga ang bata. Sakto naman na lumabas ang amo ko na babae at kinuha ang sanggol mula sa akin. Kasunod niyang lumabas mula sa kwarto ang alaga ko na patakbong lumapit sa akin. Niyakap ko ang alaga ko
at di ko maiwasang mapatingin sa nakasarang pinto ng kanyang kwarto. Napapaisip ako sa mga sandaling iyon kung magpaparamdam na naman ba ang nilalang na iyon pagsapit ng gabi. At kung maririnig ko ba ulit ang pag-iyak ng bata kung babalik na kami ng alaga ko sa kwarto niya sa mga susunod pang gabi. Ano man ang nilalang na iyon at kung bakit ako lang ang nakakarinig sa kanya, hindi ko na gustong malaman pa. Dalangin ko na maging tahimik ang mga susunod na gabi. Hanggang dito na lamang ako, Ate Elena. Maraming salamat.